Tay, malapit na po yata akong manganak. Pwede niyo po ba akong tulungan pirmahan ang garantiya? Gusto kong manganak sa labas. Pirma, ano ang pipirmahan? Pumasok ka dyan para lang panagutan ang kasalanan ng kapatid mo. Ngayon, lalabas ka para manganak. Paano kung kumalat ang balita? At malaman ng iba na ang kapatid mo ang may kagagawan ng hit and run? Masisira ang buhay ng kapatid mo. Isa pa, sino ang nagsabi sa'yo na hindi ka nag-iingat? At nabuntis ka na? Kung sinong lalaki sa labas ng hindi kasal? Ikaw ang gumawa ng gulo. Ikaw ang maghanap ng paraan. Naku, may mga nganak sa kulungan. May mga nganak sa kulungan. Li Xiaohe, nasaan ang ama ng bata? Sabihin mo sa kanya na pumunta agad dito. Binabati namin si Lik Xiao sa pagtanggap ng special na scholarship ng Jin University ngayong taon. Kasabay nito, nagpapasalamat din kami kay Boss Lee sa kanyang taos-pusong pagsuporta sa mga mahihirap na estudyante ng aming paaralan sa loob ng maraming taon. Kung wala ang tulong ni Marley, hindi ko po talaga kayang mag-aral sa kolehiyo. Pagkatapos ko makapagtapos at magkaroon ng trabaho, talagang babayaran ko ang kanyang kabutihan. Ang ganda naman ng estudyanteng yan. Ang sariwa tingnan. Ile. May mata talaga si Boss Wang. Berhen pa pala ang estudyanteng ito. Ay ayusin ko mamaya. Para samahan ka niya. Ine, hahaha. Aray. Tigil. Huwag kang tumakbo, huwag. Ikaw. Punyeta ang babaeng ito. Takot na nga. Ang lakas pa rin. Huwag kang tumakbo. Ang matandang lalaking ito, para lang magkaroon ng apo. Gumamit pa ng gamot, para makamit ang gusto niya. Nilagyan akong gamot, tulungan niyo ako. Said. Ma'am, Bilisan mo, sabihin mo. MM. hindi ko alam. Hayaan na, wala nang owas. Mga nganak na, bilisan nyo, tawagin nyo ang warden. Bilisan, bilisan. Hindi pwedeng manatili rito ang batang ito. Bakit naman? Ang liit-liit pa ng batang ito. Hindi siya pwedeng iwan ng nanay niya. Mamamatay siya kung ilalabas. Kung takot kayong hindi kayang buhayin, pwede kong tipirin ang panggastos ko sa pagkain araw-araw para mabilhan siya ng gatas. Tama po, Warden. Pwede ko rin pong labhan ang lamping ng bata. Patulugin siya, hindi po siya makakaistorbo sa iba. Ang liit-liit pa lang niya. Hindi naman po siya kukuhang malaking espasyo. Kami pong tatlo ang magpapalit-palit sa pag-aalaga. Tiyak na kakayanin. Naisip nyo ba? Napalakihin ang bata kasama kayo. Dito, paglabas niya sa hinaharap, paano siya makakapamuhay ng may dignidad? Bukod pa rito, ayon sa batas, sa loob ng kulungan, ay hindi rin pwedeng magpalaki ng bata. Ayos lang, tiyak na walang problema. Hello, magandang araw. Ayo po ba si Wang Silian, ang ina na Li Xiao? Anak, nasa kulungan ang nanay mo ngayon. Ayaw kang alagaan ng lolo mo. Pinatapon ka niya sa lola mo. Pero hindi ka kayang itapon ng lola mo. Kailangan kitang ipahanap sa isang mabuting pamilya. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa lola mo. Ay, haha. Ay, haha. 30, 30, 30. Malapit na ang 30. 31 sa Chinese age, 32 sa actual age. Sa madaling salita, magbinegatibo 45 na siya. Pero binaka pa rin. Wala pa ring ana. Hay, tingnan mo ang pamilya Zhang. Yung apo sa tuhod nila ngayon, si Bai Tianying.
Hay, yung karga-karga nila. At yung nasa tiyan pa. Ang dami-dami na. Sa loob lang ng ilang taon, makakabuo na sila ng football team. Tapos ikaw, tingnan mo. Hey! Lolo, sige lang po mangulit kayo tungkol sa kasal. Pero huwag nyo naman pong gawing ganito ang coach ko. Tingnan nyo tu. Ano ba tong lahat ng to? Ano to? Bakit? Bakit? Ha? Kung hindi mo ako bibigyan ng apo sa tuhod, hindi ba ako pwedeng mag-decorate, maglagay ng maliliit na bagay, para may pag-asa pa ako? Sige na nga. Hey! Yanchen, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ka ba talaga kaya sa ganoong bagay? Lolo, hindi po pwedeng kung ano-ano ang sinasabi nyo. Kayang-kaya ko po. AMM. Kinakabahan ka? No, hindi siya naniniwala sa'yo. Emie. ESA. Naku, Diyos ko. Itong apo ko, hindi na maasahan. Ngayon, sa inyo na lang ako umaasa. Sana po ay kaawaan nyo ako. Kaawaan nyo itong matandang ito. At bigyan nyo ako ng isang matabang apo sa tuhod. Ngayon na, agad-agad pa. Ay, bigla na lang. Siyang lumitaw sa harapan ko. Lolo, young master. May sanggol sa harap ng kotse. Ha? Ay, nasaan? Nandoon lang sa harap. Aruy. Bilisan, tawagan ng ambulansya. Ha? Aruy, Aruy. Aruy, bata. Aru, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Yanchen. Tingnan mo ang batang ito. Ang liit ng ilong, ang liit ng mata, pati tenga at bibig. Bakit kamukhang kamukha mo noong bata ka? Eko, Ay, baka naman patago kang nagkaanak. Sa labas. Lolo. baliw ka na ba sa kagustuhang magkaapo sa tuhod? Kung sino-sinong bata na lang sa labas, sasabihin mong kamukha ko. Amy, huwag kang umiyak, huwag umiyak. Ay, teka. Yanchen, tingnan mo ang birthmark na hugis dragon na ito. Ito ay minana ng pamilya Lee sa bawat henerasyon. Imposibleng mayroon ang iba. Ay, may problema ka, bata ka. Bata ka, gawin mo na ngayon ang paternity test. Gusto kong malaman agad kung anak ba natin sa pamilya Lee ang batang ito. Bilisan mo. Lolo, young master. Lumabas na ang DNA test report. Ibigay mo sa akin, bilis. Ito ay 79.9. Kumpirmado ang relasyon sa dugo. Ay, Yanchen, anak mo nga talaga ang batang ito. Ay, hahaha. Anak ko nga talaga siya? Apo sa tuhod, hahaha. Baka yung babae noong gabing iyon? Dahil anak ko siya, ang nakahiga doon ay malamang ang lola ng bata. Kapag nagising siya, malalaman natin kung sino ang ina ng bata. Gising ka na. Uwian Yekyeng. Bakit ako nasa ospital? Pagkatapos mong manganak sa kulungan, nahimatay ka. Kaya dinala ka namin sa ospital para gamutin. Huwag kang mag-alala, magpahinga ka muna ng maayos. Nasaan ang anak ko? Patay na. Impossible. Hindi ba dinala ninyo siya sa bahay? Pagkadala pa lang sa bahay, namatay na. Isa pa, mabuti na rin at namatay. Wala tayong pera para buhayin ang isang anak sa labas. Ang pera natin ay para sa kapatid mo, para makabili ng bahay at makapag-asawa. Hindi. Amy, Imposible. Nagsisinungaling ka. Paano mamamatay ang anak ko? Ang anak ko, paano siya mamamatay? Hahanapin ko siya. Boss Lee, malubha ang pinsala sa ulo ng pasyente. Komplikado ang mga suga. Hindi namin masiguro kung kailan siya magigising. Doktor, gaano man kalaki ang gagastusin? Gaano man karaming eksperto ang kailangan? Kailangan siyang iligtas. Opo, Sig. Yanchen. Kapag nailigtas siya, malalaman natin ang kinalalagyan ng manugang ko. Napakabuti. Hehe. Lolo, iuwi ko na muna siya. Maraming tao sa ospital, kaya umiiyak siya ng umiiyak. Sige, umuwi ka na. Ako na ang bahala dito. Bilisan mo. Anak.
Anak ko. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Baby. Patawad. Kasalanan ni Mama na wala siyang silbi. Hindi ka naprotektahan ni Mama. Ha? Bakit umiyak na naman? Ang kakaibang sakit ng batang ito. Sa 30 taon ko sa medisina. Hindi ko pa ito nakita. Napakahirap gamutin nito. Kung magpatuloy ito, baka hindi na magtagal ang batang ito. Yarzhang, 6 na buwan na ang anak ko. Mula nang ipanganak siya, araw-araw siyang umiiyak ng ganyan. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari? Boss Lee, naisagawa na namin ang kumpletong pagsusuri. Sa Young Master, wala naman siyang sakit sa katawan. Walang sakit. Walang sakit. Umiiyak ng ganyan. Yarzhang, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Kung patuloy siyang iyak ng ganito, ang mahal kong apo ay mawawalan ng buhay. Boss Lee, Lolo Lee, huwag po kayong mag-alala. Mabilis ko nang kinontak ang mga nangungunang pediatric specialist para sa konsultasyon. Sa loob ng 3 araw, malalaman ang sanhi at gagaling ang Young Master. 3 araw pa. Tingnan mo yung bagong nurse ed. Ilang araw na rito. Hindi nagsasalita. Mukhang nakakatakot. Nakulong siya. Balita ko, kakapanganak lang niya. Kaya binigyan lang siya ng probation dahil sa breastfeeding. Tingnan mo ang mukha niya, laging malungkot. Tuwing nakikita siya ng head nurse, naiinis siya. Ay, huwag na kayong magsalita. Dumating na ang head Ha? nurse. Emye. Hindi nagtatrabaho ng maayos. At nagpapabaya na naman. Akala mo ba pahingahan ang ospital? Anong nangyayari? Kakakalma lang, bakit umiiyak na naman? Yarzhang, sinong mga doktor at nurse pa? Ang hindi pa nakakatingin sa iyong master. Tawagin silang lahat. Opo, pupunta ako agad. Ay, tingnan mo to. Ay, huwag kang umiyak. Bobby, huwag kang umiyak. Ay. Lahat ng staff, magtipon sa 320. Bilis. Ha? Tara. Bilis. Ay, anong nangyayari doon? Bakit lahat sila doon tumatakbo? Hindi ko alam. Ay, huwag na kayong magpatumpik-tumpik Bilisan pa. nyo at tingnan nyo. Siguradong may malaking nangyari. Lee Xiaohe, bakit ka pa nakatunganga diyan? Hindi ka pa ba susunod? Tara na. Huwag kang umiyak. Hindi pa naman nakakapagsalita ang bata. Halika, ikaw, ano bang nangyayari? Siya yon. Hindi ko akalain nakasal na pala siya at may anak na. Bakit umiyak na naman? Ay, Eta Chen. Ano bang nangyayari? Ay, ang young master ng pamilya Lee. Ay may kakaibang sakit. Mula nang ipanganak siya hanggang ngayon. Araw-araw siyang umiiyak. Lahat ng doktor sa Jing City ay nakita na siya. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Tingnan mo ngayon, hindi ko alam kung bakit. Mas malala ang iyak niya. Di ba? Dahil sa koneksyon ng ina at anak, alam ng young master na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ina. Kaya siya umiyak. Ay naku, saan naman nanggaling ang ganyang kababalaghan? Mula nang ipanganak ang young master. Hindi pa niya nakikita ang kanyang ina. Paano magkakaroon ng koneksyon ng ina at anak? Ay, Lixiao. Dumudugo pa rin ang sugat mo. Kapag natapos ko ito, tutulungan kitang gamutin. Sage. O, kumain ka muna ng itlog. May sakit ka na sa puso. Kung hindi ka kakain, mahihimatay ka mamaya. Salamat, Eta Chen. Anong nginingiti-ngiti mo? Ikaw na nakulong. Baka akala mo sa pangiti mo lang. Mapapansin ka na ni Boss Lee. Ay, bini. Halika, subukan mo. Ang babaeng ito, pamilyar. Nakita ko na ba siya kung saan?
Lolo Lee, huwag na huwag ninyo siyang pahawakan. Nakulong ang babaeng ito. At ang Young Master ay napakahalaga. Paano kung may pasa niya ang mga mikrobyo mula sa kulungan? Sa Young Master, ano ang mangyayari? Ano naman kung nakulong siya? Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao, mataas at mababa? Kung hindi ninyo kaya, hayaan ninyong iba ang gumawa. Ikaw, lumapit ka. Bakit kapag nakikita kong umiyak ang batang ito, masakit ang loob ko? Ay, Higa, huwag kang matakot, hawakan mo siya. Walang mangyayari, ha? Oh. Hindi na nga umiiyak. Ha? Hindi na nga umiiyak. Ang galing naman. Totoo nga. Kung buhay pa ang anak ko. Siguro kasing laki na rin niya. Siya. Niningitian din kaya niya akong ganito? Ay naku, hindi ko talaga inakala. Ang kakaibang sakit ng apo ko sa tuhod, na hindi nagamot ng napakaraming doktor. Pagkahawak mo lang, gumaling na. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya Lee. Hija, sabihin mo agad kay Lolo, anong pangalan mo? Pwede ka bang pumunta sa pamilya Lee para maging yaya ng apo ko sa tuhod, si Tuan-Tuan? Pasensya na po. Lolo Lee, nagtatrabaho pa po ako sa ospital. Wala po akong balak lumipat. Oh, sige, huwag kang umiyak. Bakit umiyak na naman ang batang ito? Hindi kaya naiintindihan niya ang sinasabi ko? Alam niyang ayaw kong pumunta sa bahay nila? Ay naku, Ineng, ikaw. Magpakita ka naman ng awa. Tingnan mo, napakaawa ng batang ito. Mula nang ipanganak siya, hindi pa niya nakikita ang kanyang ina. Hindi pa siya ngumingiti kailanman. Pero nang kargahin mo siya, ngumiti siya. Ibig sabihin, kayong dalawa ay may koneksyon. Ineng, pwede ka bang pumunta sa pamilya Lee? Ha? Magtrabaho ka doon. Ang batang ito ay walang ina mula pagkabata. Ang anak ko naman ay iniwan ako mula pagkabata. Ito ba talaga ang tadhana na ibinigay sa ating langit? Sige po, pero sa umaga po, hindi ko po may iwan ang trabaho ko sa ospital. Sa gabi lang po, ako makakapag-alaga kay Tuan-Tuan, pwede po ba? Walang problema. Ayos na yan. Ay naku, ang galing. Ito ang bahay namin. Ay, Litsia Ohe, pagod ka na ba? Ibaba mo na ang bata. Lolo. Itong si Li Xiao. Kahit napapatahan niya si Tuan-Tuan, pero sa huli, wala siyang profesional na karanasan sa pag-alaga ng bata. Talaga bang okay na siya ang mag-alaga? Hindi mo ba nakita kanina sa ospital? Kapag ngumingiti si Litsia Ohe, ngumingiti rin si Tuan-Tuan. Kapag malungkot o nahihirapan si Litsia Ohe, umiyak si Tuan-Tuan. Hindi ito ordinaryong tadhana. Masyado namang misteryoso yan. Hindi pa nga sila nagkita. Paano sila magkakaroon ng ganoong mahiwagang koneksyon? Sa tingin ko, nagkataon lang yan. Hindi ka naniniwala, di ba? Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Hey, Litsiao. Kumusta? Maganda ba ang kama? Opo. Lolo Lee, ano po ito? Litsiao. Dahil napapatahan mo si Tuan-Tuan, isa kang bayani sa pamilya Lee. Ang lahat ng ito ay regalo namin sa'yo. Tanggapin mo lang ng buong puso. Nagkataon lang po kaming nagkita. Hindi ko po inakala na si Lolo Lee ay magiging ganito kabait sa akin. Lolo Lee, naapresyate ko po ang kabaitan ninyo. Pero masyado po itong mahalaga. Hindi ko po matatanggap. Ayaw mo. Butler, palitan mo ulit. Masusunod po. Ngayon, kailangan nating gawin na masaya si Litsiaohe. Anak, tingnan mo kung gaano kakapayat ngayon. Kung makita ka ng pamilya mo, tiyak na labis silang mag-aalala. Ito lahat ay inihanda namin para sa iyo, ang pinakamahusay na pampalakas. Kumain ka pa para bumalik ang lakas mo. Pamilya? Wala na akong pamilyang magmamalasakit sa akin. Hello.
Talaga bang ganoon ka magikal? Hindi ka pa rin naniniwala. Subukan mo. Boss Lee, anong nangyari sa iyo? Ah, nakilala niya ba ako? Malalaman ba niya na ako? Ang estudyanteng tinulungan niya noon? Ha? Ay, Lolo, tingnan mo. Ngumiti na naman ang Young Master. Mukhang talagang gusto ng Young Master si Lixiao. Paumanhin, naging mapangahas ako. Hindi ko akalain na totoo ang sinabi ni Lolo. Talaga palang kaya niyang kontrolin ang emosyon ng anak ko. Ayos lang po ako, Boss Lee. Alagaan ko na po muna si Tuan-Tuan. Hindi mo ba nakita? Ang lalim ng koneksyon ni Lixiaohe at Tuan-Tuan. Hindi yan ordinaryong relasyon. Agad silang ipad na test sa loob ng isang araw. Gusto kong malaman kung si Lixiaohe ba talaga ang tunay na ina ni Tuan-Tuan. Opo, Hahaha. Ay naku, hahaha. Asawa ko, yang pagpapanggap ng ete mo para sa'yo. Sigurado bang walang magiging problema? Asawa ko, huwag kang mag-alala. 1 taon na ang et ko sa loob. Anong mangyayari sa kanya? Mabuti kung ganun, kung hindi ko ipapanganak ang anak mo. Ha? Lixiao, Bakit ka nandito? Hindi ba't nasa kulungan ka? Nasa probation ako dahil sa pagpapasuso. At dito ako nagtatrabaho. Probation. kung walang pirma namin, paano ka bibigyan ng probasyon ng kulungan? Hindi, Lise. Hindi kaya tumakas ang ete mo sa kulungan? Lixiao, gusto mo ba akong ipahama? Nang makita niyo ako, hindi niyo man lang, tinanong kung maayos ba ako, kung may pinagdadaanan ka man. Ang alam mo lang ay nag-alala kang tatakas ako sa kulungan. Makakaapekto yan sa inyo. Ang kapatid mo, siya lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya natin. Siya ang magkapatuloy ng lahi natin. Ano naman kung magsakripisyo ka para sa kanya? Iyan ang dapat gawin ng isang ate. Halika, bumalik ka na sa kulungan kasama ko. Manatili ka pa roon ng ilang taon. Ayoko. Bitawan mo ako. Boss Lee, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Young Master. Ayos. Hahaha. Tara, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Tara. Ha? Anong nangyari? Wala, baka nagkamali lang ako ng tingin. Boss Lee, Lolo Lee. Ayon sa pinagsamang konsultasyon ng grupo ng mga eksperto, ang konklusyon ay, ang sakit ni Young Master sa medisina ay tinatawag nating Mother-Infant Emotional Dependence Syndrome. Anong ibig sabihin yan? Si Young Master at ang kanyang ina ay mayroong espesyal na emosyonal na koneksyon. Kapag masaya ang ina, nararamdaman niya ang kagalakan, kaya nagiging masaya rin siya. Kapag malungkot ang ina, at tuloy siyang umiiyak. Sa madaling salita, ito ang koneksyon ng ina at anak. Sa nakalipas na kalahating taon, si Young Master ay walang tigil sa pagyak. Malaki ang posibilidad na, dahil ang kanyang ina ay hindi maayos ang kalagayan, para malutas ang kakaibang sakit ni Young Master. Unang-una, hanapin ang kanyang ina. Koneksyon ng ina at anak. Ay, Yanchen, sa tingin mo ba si Lixiaohe ang tunay na ina ni Tuan-Tuan? Si Li Xiaohe ba ang babaeng iyon noong gabing iyon? Si Li Xiao. Tara na. Bumalik ka sa kulungan. Ayoko. May trabaho pa akong hindi tapos. At may gagawin pa ako mamaya. Gagawin. Ang pinakamahalagang gagawin mo ngayon ay magpakulong para sa kapatid mo. Tara. Bitawan mo ako. Hoy, Lumalaban ka pa. ha? Ay, yayayay, yoyoyo. Bakit umiiyak na naman? Ay, naku, baka may nangyari sa ina ni Tuan-Tuan. May nangyari ba sa ina ni Tuan-Tuan? Hindi ba sinabi ni Yarzang? Nararamdaman ni Tuan-Tuan ang kanyang ina. Ngayon na umiiyak siya ng ganyan.
Baka ang ina ni Tuan-Tuan. Anong nangyari? Aba, at habang mas malapit ang dalawang tao, mas sensitibo ang reaksyon ni Tuan-Tuan. Baka nandito lang sa malapit ang ina ni Tuan-Tuan. I-lockdown agad ang ospital. Ipunin ang lahat ng tauhan. Hanapin si Li Xiao. Tayo na rin mismo ang maghanap. Hanapin natin. Hay. Mula pagkabata. Lahat ng gustong kapatid ko, nakukuha niya. Siya ang nakulong, pero ako ang pinapagtakpan mo. Tay, naisip mo ba na anak mo rin ako? Na tunay mo akong anak? Ang anak ko ay tunay mo ring apo. Amy, Pagkapanganak pa lang niya, itinapon mo na siya, ni hindi ko man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Paano mo nagawa sa akin ito? Apo, may mukha ka pang banggitin yan. Ang anak ng kapatid mo, iyon ang magkapatuloy, ng lahi ng pamilya Li, sa hinaharap. Iyon ang tunay na miyembro ng pamilya Li. Pero ikaw, ang anak mo sa labas, sa kung sinong lalaki, ay ibang apelido. Mamatay man siya, wala akong pakialam. Hindi siya anak sa labas. Kung gayon, sabihin mo. Sino ba talaga ang lalaking yon? Emie, ayoko nang makipag-usap sa inyo. Babangon na ako para magtrabaho. Teka! Tay, huwag niyo siyang paalisin. Paano kung ibunyag niya ang tungkol sa dingkuy? Eddie tapos na si Sawi. Dali, isa kanyo siya sa kotse at dalhin. Bitawan niyo ako. Hindi ka makakatanggi dito. Naku, inatake na naman siya sa puso. Anong nangyayari sa pamilyang ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ba? Bakit naging ganito? Ang baong pamilyang ito. Sandali. Anong ginagawa niyo? Ang babaeng ito ay mula sa aming ospital. Saan niyo siya dadalhin? Pumunta kayo doon. Pumunta ka doon. Lalong lumakas ang iyak ni Tuan-Tuan. Ay, tingnan mo ang kamay ni Tuan-Tuan. Baka nasa lobby ang nanay niya. Sa lobby? Anong ospital nyo? Kapatid ko to. Siya ay nakasagasa at tumakas. Ngayon ay tumakas na naman sa kulungan. Ibabalik namin siya sa kulungan. Ikaw na isang tagalabas. Huwag kang makialam. Siya ay nakalaya ng legal dahil sa kanyang breastfeeding parole. Bakit ninyo siya ibabalik? Bukod pa rito, nanganak ng maaga si Li Xiaohe. Hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang katawan. Tingnan ninyo ang kanyang kalagayan ngayon. Baka inatake na naman siya sa puso. Bitawan ninyo siya. Pabayaan ninyo siyang uminom muna ng gamot. Kung hindi, mamamatay siya. Hoy, lumayas ka diyan. Kahit patek sa puso niya yan pagkatapos manganak. Deserve niya yan. Sino ba naman ang nagsabi sa kanya na makipag-ugnayan sa kung sinong lalaki? At nagpabuntis pa? Tama. Sino ba naman ang hindi magagalit kung may ganyang anak na nakakahiya sa pamilya? Sino ba naman ang hindi magagalit? Kung ako ang tatanungin, ikulong na lang siya. Para magtanda. Hindi ko ginawa, hindi siya anak sa labas. At ako ang nagpakulong para sa inyo. Manahimik ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sumama ka sa akin. Bilisan mo. Light Hill. Hindi. Kahit saan ninyo padalhin. Ang batang ito, kailangan mo siyang painumin ng gamot. Kung hindi, mamamatay siya. Bakit ka ba nakikialam? Sa hindi mo naman dapat takialaman. Anak ko siya. Ako ang nagbigay ng buhay sa kanya. Kahit mamatay pa siya, wala kang pakialam. Umalis ka diyan. Hindi ko na kaya ang gamot ko. Tigil. Anak ko. Ang anak ko. Tigil. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa namin? Ano ang pakialam mo? Sino ka ba? Anak ko. Ang anak ko. Kontrolin ninyo ang mga taong ito. Saan mo dadalhin ang anak ko? Sino ka ba? Bitawan mo ang asawa ko. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ikaw. Naging ganyan siya. Dahil sa inyo. Kung kami man ang may gawa, ano ang pakialam mo? Inapayuhan kita. Huwag kang makialam. Palabasin mo ang anak ko ngayon.
Ha? Honey, itong lalaking ito. Bakit parang pamilyar? Parang nakita ko na sa T. Mukha siyang. Si Boss Lee ang Sing Lee Group? Ang nasa harapan mo ngayon ay ang C ng Lee Group. Ano? Kayo po si Boss Lee. Ha? Ohom. Boss Lee, hinuhuli namin sa Lifiao dahil tumakas siya sa kulungan. Ay, haha. Ohom, anong relasyon niyo? Sa ko? Boss Lee, nalaman na po. Ang mga taong ito ay pamilya nga ni Lee Xiaohe. Hahaha. Pero may problema sa pagkakakulong ni Lee Xiaohe. Naimbestigahan na ng pulisya at kulungan. Si Lee Xiaohe noon ay nagpakulong para sa kapatid niya, si Lee Zaiwi. Ang tunay na nagkasala noon ay si Lee Zaiwi. Nagsisinungaling ako. Anong nagpakulong? Wala akong ginawa. Nagsisinungaling siya. Dalhin sila sa presinto. Anong ginagawa mo? Anong balak mong gawin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Boss Lai, Lolo Lee, lumabas na po ang paternity test report ni Young Master at ni Li Xiao. Ha? Si Xiao ba? Ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Ha? Lolo, hindi po. Paano nangyari yan? Papaano yan possible? Mahal. Mahal. Meng. Hindi ba sabi mo magpapa-prenatal check-up ka ngayon? Bakit ka nakatayo rito? Tapos na ang check-up mo? Kakatapos ko lang. Pawi na sana ako. Anong hawak mo? Na yan? Ito ang paternity test report ng young master ng pamilya Lee. Kakalabas lang ng resulta. Ihahatid ko sana sa ward. Paternity test report? AMM? Ang tunay na inang yung master ng pamilya Lee. Baka naman ang pangalan ay Lee Xiao? Ang tunay na ina ng yung master ng pamilya Lee. Baka naman ang pangalan ay Lee Xiao? Paano mo nalaman? Si Lee. Siya ang ate ni Zaiwi. Akyat sana ako para bisitahin siya. Oh, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang mga gamit? Ihahatid ko na para sa'yo, para hindi ka na rin umakyat ha. Sige na nga, heto. Huwag mong mawawala yan ha. Huwag kang mag-alala. Alis na. Lee. Dahil sa'yo nawalan akong asawa. At ang anak ko sa sinapupunan ay nawalan ama. Kaya huwag kang umasa na ganun kadali mong makikilala ang anak mo. AMM. Hindi si Xiaohe ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Pero bakit kapag ngumingiti si Xiaohe, ngumingiti rin si Tuan Tuan? Ay, kapag nalulungkot si Xiaohe, umiyak din si Tuan Tuan. Ay, ano pa ang masasabi mo? Kung hindi ito koneksyon ng ina at anak, ano pa? Mayroon ba talagang ganitong kababalaghan sa mundo? Dalawang taong walang koneksyon sa dugo ay may ganitong pakiramdam? Nga, Tawagin si Yarzhang. opo. Yarzang. Lolo Lee, AMM, itong si Li Xiao. Hindi naman siya ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Bakit nagkakaroon sila ng ganitong emosyonal na koneksyon? Lolo Lee. Ang sitwasyong ito, bihira po talaga. Siguro po, si Lee Xiaohe at ang ina ng Young Master ay magkamukha, kaya nagkaroon ng maling akala ang Young Master na siya ang kanyang ina. Maling akala. Ang ibig mong sabihin, Nagkamali si Tuan Tuan na akalain siyang tunay niyang ina. Opo, tama po ang pagkakaintindi nyo. Pero Boss Lee, hanapin nyo po agad ang tunay na ina ng Young Master dahil wala silang koneksyon sa dugo. Ang koneksyon na ito ay maaring mawala anumang oras. Kapag nawala ito, maaring bumalik ang Young Master sa dati niyang pag-iyak ng walang tigil. Sage, naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Ay naku, Yanchen. Kahit hindi si Li Xiaohe ang tunay na ina ni Tuan Tuan, pero napapakalma niya si Tuan Tuan, kaya malaking tulong siya sa pamilya Li. Ay, kawawa naman si Li Xiaohe. Dapat mas maging mabait tayo sa kanya simula ngayon. Opo. Ay, mukhang kailangan nating hintayin na magising ang lola ni Tuan Tuan para malaman natin kung sino ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Hey,
Ikaw. Nasaan ako? Nasa ospital ka pa rin. Kanina, inatake ka sa puso at nawalan ng malay. Nasaan ang tatay ko at sila? Dadakpin nila ako. Huwag kang mag-alala. Dinala na sila sa presinto. Presinto? Ang tatay mo at ang kapatid mo ay pinilit kang umako ng kasalanan at makulong. Sa presinto, malapit na silang makatanggap ng nararapat na parusa. Talaga po? Talaga. Hindi ka na babalik sa kulungan. At hindi ka na rin pipilitin ng kahit sino. Ang galing. Maraming salamat po, Marley. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Hindi ko na talaga alam kung paano kita susuklian. Ang mapatahan mo si Tuan-Tuan. Para sa akin, iyon na ang pinakamagandang sukli. Binibining Litsiao. Kakalabas mo lang ng kulungan. Ano ang plano mo ngayon? Ko. Hindi ko pa alam. Ha? Gusto mo bang magpatuloy bilang yaya ni Tuan-Tuan? Ko. Nakita mo naman. Ikaw lang ang kinikilala ni Tuan-Tuan. Kapag masaya ka, ngumingiti siya. Kapag malungkot ka, umiiyak siya. At saka, walang ibang tao sa buong lungsod ng Jing na kayang pakalmahin siya tulad mo. Opo, gusto ko po. Mahal na mahal ko po si Tuan-Tuan. Napakagaling. Ay, hahaha. Napakagaling. Nawala na rin sa wakas ang aking alalahanin. Ay, kung gayon, dahil pumayag si Binibining Litsiaohe na manatili sa ating bahay bilang yaya, dapat siyang tumira sa pamilya Li. Ano pa ang hinihintay natin? Yanshen, ihanda agad ang sasakyan. Dadalhin natin si Litsiaohe sa mall. Mula ulo hanggang pa, mula loob hanggang labas. Ang mga pagkain, damit at gamit ay bibilhin ang pinakamaganda, ang pinakabago. Hahaha. Sa mall? Boss Lee, sobrang mahal ng mga gamit dito. Bumalik na lang tayo. Hindi pwede, may misyon si Lolo ngayon. Tama, Litsiao. Ang misyon mo ngayon ay gumastos. Gumastos ng husto. Huwag kang magtipid para sa akin. Kung maglakas loob ka, na magtipid para kay Lolo, ibig sabihin ay tamad ka, at hindi seryoso sa trabaho. Naintindihan mo? Ha? Hehe. May trabaho palang nakahiga lang at gumagastos? Mukhang si Tuan-Tuan. Talaga ang aking swerte. Ay, dito sa kwartong ito. Boss Lee, lahat ng ito ay pinili ayon sa sukat ni MS Lin. Ang mga estilo ay pang-araw-araw at komportable. Mayroong 36 pairs sa kabuuan. Ha? Ang daming pares ng sapatos? Gusto ko lang itanong. Magkano kaya ang isang pares ng sapatos na ito? Ang isang pairs na ito ay 108,888. Magkano? 100,000? 100,000? Kaya ko nang bumiling mahigit 1,000 pairs niyan. Siya tingnan mo itong sapatos mo. Ano na ang itsura niyan sa sobrang gasgas? Araw-araw mo yang suot sa paglalakad. Kawawa naman ang paa mo diyan. Bilhin mo. Lolo, maayos pa naman po itong sapatos ko. Ay naku, ako kasi. Hindi ako mapakali kapag hindi ako nakagastos kahit isang araw. Ay naku, kapag hindi ako mapakali. Ay naku, bakit parang tumataas na naman ang blood pressure ko? Ay naku, itong dugo ko. Kapag tumaas ang blood pressure ko, nahihirapan ang puso ko. Ay naku po. Di ba? Baka magkasakit talaga si Lolo. Ay naku, ho. Naku po. Kumusta? Siya comfortable ba? Opo, comfortable po. Ay, mabuti kung comfortable. Manager, ipak lahat ng sapatos na ito. Sige po. Ay, tama, ama. Dito, ay tingnan mo. Ito, ha? Hahaha. Ipak lahat. Ay, maganda itong bag na ito. Malaki ito. Amy, Lolo Lee, ang gabag dito. Lahat ng ginamit ay dekalidad na balat mula sa Northern Europe. Limited edition sa buong mundo. Ito ay isang sining na karapat dapat kolektahin. alam ko. Ay, maganda to Malaki to. Ay, pwede mo itong gamitin sa pamamalengke. Lahat ng patatas, repolyo, sibuyas, kasya lahat. Ay, meron pa to. Pwede mo itong gamitin bilang basurahan. Kapag lumalabas si Tuan-Tuan, mga diaper,
Mga tissue, maraming kung ano-anong gamit. Dito mo ilagay. Hoy, ito, ay, kapag namimili ka sa supermarket, gamitin mo to bilang shopping bag para hindi ka na gumastos ng ₱1 para sa shopping bag. Pera pa rin ang ₱1, di ba? Lolo, ang mahalong bag na yan, gagamitin ko sa pamamalengke at basurahan. Hindi yata tama? Paano kung masira? Ay naku. Pinapaalalahanan ako ni Litsiaohe. Waiter, lahat ng bag, doblehin ang balo. Itapon kapag nasira. Ha? Hindi, Lolo. Pinapaalalahanan kita. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, hindi na kailangan bumiling ganoon kamahal na bag. Billy. Ganyan lang talaga si Lolo Lee dahil gustong-gusto ka niya. Kung sa tingin mo ay napipilitan ka, pumili ka lang ng isa na komportable kang gamitin. Ako na ang bahala kay Lolo Lee sa iba. Nasaan ang mga damit pambabae? Tingnan natin ang mga damit pambabae. Balutin na, bilis, tara na. AMM. Maganda. Moderno at elegante. Balutin yan. Ay, maganda to. Presko at malinis. Balutin yan. Hindi ba maganda? Papalitan ko na. Sino ang nagsabing hindi maganda? Paano mo nasabing hindi maganda yan? Ang Litsiaohe namin, kahit anong isuot, maganda, di ba? Hoy! Bata ka, bakit nakatitig ka kay Litsiaohe? Sabihin mo, maganda ba o hindi? Maganda. Gusto mo palang magbasa. Dahil sa pagpapanggap na ako ang may kasalanan para sa kapatid ko, hindi ko natapos ang kolehiyo. Kaya ngayon, kapag may oras ako, gusto kong matuto pa at magbasa pa. Ay nga pala, Boss Lee. Sandali lang po. May inihanda po ako para sa inyo. Kanina po kasi habang sinusukat ang sapatos, napansin ko po na hawak nyo ang tiyan nyo. Kaya naisip ko po, na baka masakit ang tiyan nyo. Kaya nagluto po akong lugaw na pampainit ng tiyan. Inumin nyo po habang mainit pa. Ang maliit na karamdaman na hindi ko man lang pinansin. Napansin pala niya. Masarap. Sumama ka sa akin sa library. Library. Ito ba? Ito ang ilan sa mga libro at materyales na madalas kong basahin. Pwede mong tingnan kung makakatulong sa iyo. Maraming salamat po, Boss Lee. Napakahalaga po nito para sa akin. Sa totoo lang, hindi lang ito para sa iyo. Dahil ikaw at si Tuan-Tuan ay may ganoong emosyonal na koneksyon, baka kapag mas marami kang nabasa, sa hinaharap, magiging mas matalino rin siya. Sige po, kahit para kay Tuan-Tuan. Mag-aral ako ng mabuti. Pwede kang magbasa dito simula ngayon. Tahimik dito, at maganda rin ang ilaw. Sana siya na lang ang ina ng anak ko.
Hoy, Sim. Si Auhe, nakalaya ka na? Ang nangyari sa tatay mo, kumalat na sa buong baryo namin. Hindi ko akalain na ganoon pala kasama ang tatay mo. At pinilit ka pangakuin ang kasalanan ng kapatid mo. Ayos lang, tapos na yon. Mabuti na lang at nandyan si Boss Lee. At si Lolo Lee. Alam ko na, hindi magandang tao ang tatay mo. Dati, pinilit pa niyang itapon ang anak mo. Hindi kinaya ng tita mo. Kaya umalis siya kasama ang bata. Sabi niya hahanapan niya ng magandang pamilya ang anak mo. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi na siya bumalik pagkatapos noon. Anong sabi mo? Sabi sa akin ng tatay ko. Bumalik lang daw si nanay sa kanila. Paano siya nawala? Kaya buhay pa ang anak ko? Dalawang buhay na tao ay hindi pwedeng mawala na lang bigla. Siguradong buhay pa sila. Nakalaya ka ng gayon. Bilisan mo at hanapin sila. Sige, naintindihan ko. Salamat. Anong nangyari? Boss Lee, buhay pa ang anak ko? Kinasal ka na? May anak ka? Hindi ako kasal. Pero nagkaroon nga akong anak. Akala ko patay na siya. Pero nalaman ko lang ngayon na buhay pa siya. At dinala siyang nanay ko. Hindi lang alam kung nasaan siya ngayon. Nawawala. Huwag kang mag-alala. Anong pangalan ng nanay mo? May litrato ka ba? May mga koneksyon ako sa lungsod ng Jing. Baka matulungan kita. Meron po, hahanapin ko. Tingnan niyo po, ito ang nanay ko. Low battery ang cellphone ko. Pasensya na po, Boss Lee. Ipadala ko na lang po sa inyo mamaya. Said. Nga pala, Boss Lee, narinig ko po sa mga katulong sa bahay na matagal niyo nang hinahanap. Ang inang Young Master. May balita na po ba? Wala pa. Hinihintay pa naming magising ang lola ni Tuan-Tuan. Ang lola ni Tuan-Tuan? Siya lang sa ngayon ang nakakaalam kung nasaan ang ina ni Tuan-Tuan. Pero sa ngayon, nasa ospital pa rin siya at walang malay. Kaya kailangan nating hintayin siyang magising para matanong siya. Ang cute-cute ng Young Master. Tiyak na hindi hahayaan ng Diyos. Na wala siyang kasamang nanay. Naniniwala ako na kayo ay mabilis. Magkakasama ang buong pamilya. Naman, ikaw rin, mahahanap mo ang anak mo. Pulis. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa kasong inireport ko kahapon. Ang pagkawalang nanay kong si Wang Yulian. May resulta na ba ngayon? Meron na. Sinuri namin ang CCTV footage sa kalsada noong gabi nangyari si Wang Yulian. Habang may karga siyang bata. Sa gabi ng ika-negatibo, 13 ng Marso ng taong ito. Noong gabi ng Marso 13. Ano? Aksidente? Huwag ka munang mag-alala. Ayon sa CCTV, bagamat maluba ang sugat ng nanay mo, niligtas siya ng isang lalaking dumaan at isinakay sa kotse. Paano ang bata? Ang nanay ko noon ay may kargang bata. Anong nangyari sa bata? Ang bata ay isinama rin ng lalaki. Pulis. Gusto kong makita ang CCTV. Gusto kong malaman kung anong itsura ang lalaking iyon. Sandali lang. Siya nga. Bakit kamukha ni Boss Lee ang lalaking ito? Imposible. Paano naman si Boss Lee? Ang nagligtas sa nanay at anak ko? Siguro dahil kamakailan. Madalas akong kasama ni Boss Lee. Kaya sino man ang makita ko, parang siya. Huwag kang mag-alala. Nakuna ng CCTV ang plate number ng sasakyan ng lalaking yon. Inimbestigahan na namin. Malalaman na natin kung sino ang lalaking yon. Pwede ko bang isulat ang plate number? Maraming kakilala si Boss Lee sa lungsod ng Jing. Baka matulungan niya akong malaman. Salamat. Salamat sa iyo. Tuan-tuan, bakit ang saya-saya mo ngayon? Alam mo bang malapit nang bumalik si Mama? Masaya rin ako. Sana ako rin ay mahanap ko na ang anak ko. Babi, hintayin mo pa si Mama. Malapit ka nang mahanap ni Mama. Si Auhe, anong nangyari sa iyo ngayon? Kanina ka pa nakatitig sa papel. Wala. Hindi ba ito? Ang plate number ng sasakyan ni Boss Lee. Bakit mo isinusulat ang plate number ng sasakyan ni Boss Lee? Anong sabi mo? Ito ang plate number ng sasakyan ni Boss Lee? Bakit? Talaga bang nakataon lang? Ang lalaking nagligtas sa nanay at anak ko noong gabing iyon ay si Boss Lee? Tingting, samahan mo ako para tingnan ang plate number ng sasakyan ni Boss Lee. Gusto kong kumpirmahin. Sige, sumama ka sa akin. Ayan, ito ang kotse ni Boss Lee. Iba ang plaka? Naalala ko, ito ang plaka ng kotse ni Boss Lee. Nagkamali ba ako? Hay, nababaliw na talaga ako.
Wala namang ganoong karaming nakataon sa mundo. Bukod pa rito, hindi ko rin naman narinig na may iniligtas na bata si Bosley. Nasa bahay ba si Bosley ngayon? Wala, pumunta siya sa ospital. Para bisitahin ang lolang Young Master. Uwi na muna ako. Hello? Kayo po ba si MS Lee Xiaohe? Natagpuan na namin ang kinaroroonan ng inyong ina, si Wang Xiulian. Siya po ay kasalukuyang nasa Jing City First People's Hospital at unconscious pa rin. Natagpuan na ang nanay ko? Sige, pupunta ako agad. Boss Lee, Lolo Lee. Ang lola ng Young Master ay gumagaling ng husto. Ang pamumuo ng dugo sa utak ay halos nawala na. Kung walang kakaibang mangyayari, sa loob ng ilang araw ay magigising na siya. Ang galing. Ay naku, kapag nagising na ang aking balay, malalaman na natin kung sino ang ina ni Tuan-Tuan. Yan Chen, ang ating pamilya, ay magsasama-sama na rin sa wakas. Salamat sa pagod, anumang mangyari. I-update mo ako kaagad. Seg, ma'am. Oy, Xiaohu. Oy. Mamaya, bayaran mo ang mga susunod na bayarin. Siguraduhin mong magdeposito ng mas marami. Opo. Uy, sandali lang. Ako na lang ang pupunta. Para makabili na rin ako ng ibang bagay. Sige, uwi na muna kami. Ihahatid na kita. Ay, huwag na po. Hello, saang kwarto po si Wang Yulian? Si Wang Xiulian ay nasa room 302 sa unahan. Ilang hakbang lang. Sige, salamat po. Ma, Ma, gumising ka, ako ito. Ako si Xiaohe, ma. Kasalanan ko ang lahat. Dahil sa akin, hating gabi, kapag lumabas kasama ang sanggol, at naaksidente ka. Ma, naririnig mo ako, di ba? Hintayin mo, tatawagin ko na ang doktor. Doktor, kumusta po ang kalagayan ng nanay ko? Huwag kang mag-alala, senyalis ito na nagigising na ang pasyente. Sa ganitong takbo, pinakamaaga ngayon, pinakamatagal bukas, magigising na siya. Talaga? Ang galing. Teka, doktora. Nasaan po ba ang bayaran? Babayaran ko po sana. Ang bill nanay ko mamaya. Ang tagal na niya rito. Siguradong malaki na ang utang. Ay, hindi na kailangan. Ang bayarin ng nanay mo, ay nabayaran na ng iba. May nagbayad na? Ang tagal na ng nanay mo rito. At mayroon talagang mabait na tao na nag-aalaga sa kanya. Lahat ng gastos ay sila ang nagbabayad. Bumisita pa sila. Paminsan-minsan. Mabait na tao. Sino po ba ang mabait na taong iyon? Gusto ko po siyang pasalamatan ng personal. Liksep ang kwartong ito. Si Yi Fizhang ang laging nakatalaga. Hindi ko masyadong alam. Pero narinig ko kay Yi Fizhang. Ang pangalan niya ay... Dr. Chen, ang pasyente sa room 305. Ay biglang bumaba ang blood pressure. Pakitingnan po agad. Sige, pupunta ako agad. Ang tungkol sa bayarin. Kayo na muna ang bahala, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Ma, nagtatrabaho na po ako ngayon sa Pamilya Lee, ang pinakamayamang pamilya sa Jing City. Huwag po kayong mag-alala, napakabait po nila sa akin. Nga pala, ang anak ni Boss Lee, may birthmark na Hugis Dragon. Ngayon lang ako nakakita ang ganoon. Kapag gumaling ka na, at nahanap mo na ang iyong anak, kailangan nating pasalamatan sila ng personal. Sige, hindi na kita kakausapin. Babayaran ko muna ang bayarin mo. Xiao. Hello, kukunin ko lang ang eyedrops. Hello, babayaran ko ang bill room 302. Sige po. Pakibayaran na rin po ang susunod na bayarin sa paggamot ng room 302. MR Lee, ang room 302 ay nabayaran na po kanina. Ano? Walang pamilya ang pasyente sa room 302. Paano naman may nagbayad? Sa computer po, nakalagay na nabayaran na. Sa payment window, isa po. Wala pang 1 minuto ang nakalipas.
Hello? Si Auhe, bumalik ka agad. Iyak nang yak si Tuan-Tuan. Hindi ko siya mapatahan. Sige, babalik ako agad. Pasensya na po. Nagkamali ako ng akala. Pamilyar ang bracelet na ito. Parang kay Li Xiao eh. Boss Lee, nakauwi na po si Lolo. Boss Lee, anong nangyari sa inyo? Ah, wala. May nagbayad. Ang bill ng lola ni Tuan-Tuan kanina. Malamang siya, ang ina ni Tuan-Tuan. Bantayan ng kwarto. Kapag may bumisita, ipaalam agad sa akin. Opo. Tulog na, tulog na. Aking mahal na sanggol. Ang cute-cute ni Tuan-Tuan. Paglaki niya, siguradong magiging kasing gwapo siya. Ang kanyang ama. Hindi naman tunay na ina ni Tuan-Tuan si Li Xiao eh. Pero bakit tuwing nakikita ko silang magkasama, ay nagkakaroon ako ng ilusyon na sila ay mag-ina? Boss Lee, nakabalik na po kayo. Narinig ko sa mga katulong na umiyak na naman siya. Ayos na po siya ngayon. Siguro pagising niya kaninang hapon, ay hindi niya ako nakita. Ayos na po siya ngayon. Ang batang to, dahil kay Tita Xiao, ayaw mo na sa papa mo, ha? Ay, tingnan mo, gusto pa rin si Papa. Halika. Ah, Niloloko na naman nilokong to si Papa, ha? siguro po ay naglalaro lang siya. Kung sana ang anak ko ay maging katulad din ni Tuan-Tuan, kung mahal at inaalagaan siyang kanyang ama. Napakasaya niya siguro. Bakit? Wala, iniisip ko lang na si Tuan-Tuan ay napakaswerte na may ama siyang tulad mo. Kung may ina kang kasing amo at maalalahanin mo, magiging masaya rin ang iyong anak. Nga, malapit ko nang mahanap ang aking anak. Kapag bumalik na ang ina ni Tuan-Tuan, hindi ko na siguro kailangan manatili pa rito, di ba? Ay naku, lokong bata ka. Ang bilis mo namang magpakita ng ganyan sa tatay mo? Ibaba mo muna yan. Boss Lee, hubarin niyo po ang jacket niyo. Lalabhan ko po. Hindi ba ito yung bracelet na nawala ko? Bakit nasa Boss Lee? Bakit? Bakit? Ay, wala. Siguro aksidente lang na naiwan sa bahay. At napulot ni Boss Lee. Boss Lee, malapit na pong bumalik ang iyong madam. Kaya inutusan ako ng lolo na ihanda ang mga regalong ito. Sabi niya pagbalik niya, agad itong ibibigay sa kanya. Ano po sa tingin niyo? Ilagay muna sa guest room sa itaas. Opo. Teka. Pwede bang ipa-engrave ang kwintas na ito? Ipa-engrave. Boss Lee, ipapaukit niyo po ba ito? Para ibigay sa magiging asawa niyo po. Hindi. Ay, nga pala, Boss Lee. Babalik na si MS Zuang bukas. Sa ugali niya, siguradong pupunta siya agad. Para hanapin kayo. Kailangan ba natin siyang ihandaan ng welcome gift? Hindi na kailangan. Opo. Tingnan nyo. Sino yan? Ang ganda niya. Hindi mo siya kilala. Ang childhood sweetheart ni Boss Lee, si Zhuang Yuchon, ang panganay sa pamilya Zhuang. Ilang taon siyang nag-aral sa ibang bansa. Magkaibigan ang pamilya Zhuang at pamilya Lee. Balita ko, bago umalis si MS Zhuang, halos ikasal na sila ni Boss Lee. Gayong bumalik siya. Siguro para tuparin na ang kasunduan sa kasal, di ba? Kuya Yanchen, bumalik na ako. Kuya Yanchen, bumalik na ako. Bakit ka bumalik ng maaga? Natapos ko na ang pag-aaral ko. Siyempre, bumalik ako para tuparin ang kasunduan sa kasal. Kuya Yanchen, ilang taon tayong hindi nagkita. Siguradong na mismo ako, di ba? Tingnan mo, ito ang regalo ko para kay Tuan-Tuan.
Dahil babalik ako para tuparin ang kasunduan sa kasal. Mula ngayon, anak ko na rin si Tuan-Tuan. Huwag kang mag-alala, pag-aralan kong mabuti. Kung paano maging isang mabuting ina. Hindi na kailangan. Yung engagement natin ay usapan lang ng matatanda. Huwag mong seryosohin. At saka, hindi rin kita minahal kahit kailan. Ah, Kuya Yanchen. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro pagdating sa pag-ibig. Kuya Yanchen. Alexei. MS Zhuang, nakabalik na po kayo. Ano to? Sino si Alexei? LSA, si Li Xiao. Kaya pala yung espesyal na pulseras na pinagawa ni Boss Lee ay para pala kay MS Lee. Aba, itong matandang punong bakal na ito. Sa wakas ay namulaklak din. Naku, itong bunganga ko talaga. Kaya pala dahil sa Lixiaohe na to. Kaya ayaw aminin ni Kuya Yanchen ang engagement at ayaw akong pakasalan. Nasaan ngayon itong si Lixiaohe? Nasaan ba ngayon itong si Lixiaohe? Naku, itong bibig ko talaga. Sabihin mo na. Si MS Lee ay malamang nasa bahay ngayon. Kasama si Young Master. Fiao. Fiao. Xiaohe. Saan ba ito? Bakit ako nasa ospital? Boss Lee. Boss Lee. Ay, ang anak pala ni Boss Lee. May birthmark na hugis dragon. Ngayon lang ako nakakita ang ganoon. Birthmark na Hugis Dragon. Mayroon din ang apo ko. Ibig sabihin ba, ang apo ko ang young master ng pamilya Lee? Hindi, kailangan kong pumunta sa pamilya Lee. Para malaman kung ano ang nangyayari. Lemmy, Li Xiaohe, ikaw at ang iyong master. Talagang may koneksyon kayo. Ang kakaibang sakit na hindi magamot ng mga doktor. Ilang araw lang nakasama ka. Bumuti na ang pakiramdam niya. Ako, umaasa lang ako na gumaling na agad si Tuan-Tuan. At maging malusog. Eh, teka, Li Xiao. Alam mo ba na ang fiancé ni Boss Lee? Bumalik na sa bansa kamakailan. Ang fiancé ni Boss Lee? Si MS Zhuang Yuchun, ang panganay sa pamilya Zhuang. Bumalik siya ngayon para pakasalan si Boss Lee. Kapag kinasal na sila, si MS Zhuang na ang magiging lehitimong ina ng young master. Kapag kasama niya ang tunay niyang ina, baka tuluyan nang gumaling ang sakit ng young master. Magpapakasal na siya. Ibig sabihin magkakaroon ng ina si Tuan-Tuan. Malapit na siguro. Hindi na niya ako kailangan, di ba? Lahat ng katulong, lumapit kayo. Kausap lang namin si MS Zhuang. Dumating na siya. Siya bang fiancé ni Boss Lee? Huwag ka nang mag-daydream. Bilisan mo na. Ikaw si Lixiaohe. Ikaw si Lixiaohe. Ako nga po. Ibigay mo sa akin ang bata. Ah, dahan-dahan. Narinig ko na hindi ka nakapagkolehiyo at nakulong ka pa. Sa pinanggalingan mong ganyan, karapat dapat ka bang maging yaya ng anak ko? Ngayon na bumalik na ako, magkusa ka na, mag-impake ka, at umalis ka na sa pamilya Lee. Umalis. Nga, ang ina ni Tuan-Tuan ay bumalik na. Ano pa ang dahilan para manatili ako rito? Bakit tumiiyak ang batang ito? MS Zhang, may kakaibang sakit ang young master. Umiiyak siya ngayon dahil nararamdaman niya ang emosyon ni Xiaohe. Xiaohe, anong nangyari sa'yo? Huwag ka nang malungkot. Kung hindi, mas lalong iyak ang young master. Ibig mong sabihin umiiyak ang anak ko dahil masama ang pakiramdam niya? Kalokohan! Ma'am, huwag po kayong magalit. Baka gutom lang po si Young Master. Espesyal po kayong nagdala ng imported na gatas ng kambing mula New Zealand para kay Young Master. Ihahanda ko na po para sa kanya. Safe. Bilisan mo. Opo. Hindi, allergic si Tuan-Tuan sa gatas ng kambing. Hindi niya pwedeng Ang binili ko ay top grade na gatas ng kambing mula New Zealand. Napakamahal niyan. Ano siya magiging allergic?
Ikaw na isang probinsyana na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. May karapatan ka pang turuan ako sa pagpapalaking bata? Sa tingin mo ba mas marami kang alam kaysa sa akin? MS Zhuang, ako po ang nag-alaga sa diet ni Young Master. Kaya alam ko po ang mga bawal sa kanya. Malubha po ang allergy niya sa gatas ng kambing. Kapag ininom niya yan, magkakaroon siyang pantal sa buong katawan. Susuka ng susuka at maaring mapanganib pa sa buhay niya. Ma'am, handa na po ang gatas ng kambing. Tamang-tama po ang temperatura. Binalaan kita. Anak ko si Tuan-Tuan. Kung paano siya palakihin, hindi mo na kailangang makialam dito bilang isang yaya. Bukod pa rito, ang gatas ng kambing na ito ay napakataas na nutritional value eh. MS Zhuang, hindi po talaga pwede. Pigilan niyo siya. Patay na ba kayong lahat? Isa-isa kayong walang silbi. Isa pa ako ang ina niya. Sasaktan ko ba siya? Huwag niyo po talagang ipainom. May mangyayaring masama. MS Zhuang, bitawan niyo po ako. Huwag niyo po talagang ipainom. Huwag na po kayong magpainom. Naubos na nga eh. Wala namang nangyari. Sa tingin ko, sinasadya mo lang magsinungaling. Para lang ipagyabang mo. Kung gaano ka kasipag at responsable. Xiaohe, anong nangyayari sa'yo? Ha? Xiaohe, anong nangyayari sa'yo? Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit. Bakit nangyayari ito? Ayos lang naman, bakit bigla kang nahihirapan? Dati, kapag nahihirapan ako, nahihirapan din si Tuan-Tuan na tumiyak. Ngayon, uminom siyang gatas ng kambing at nahihirapan dahil sa allergy. Baka. Naramdaman ko rin. Ay, sigurado ako na ganoon nga. MS Zhuang, ang emosyon at pakiramdam ng Young Master ay konektado kay Xiaohe. Gayong nahihirapan si Xiaohe, siguradong dahil kay Tuan-Tuan, na may allergy sa gatas ng kambing. Masama ang pakiramdam niya. Dalhin niyo na si Young Master sa ospital. Kalokohan. Ano magkakaroon? Ang ganyang kakaibang sakit. Tanungin mo sila. Sino ang maniniwala sa ganyang kasinungalingan? Hindi ako naniniwala. Ano ang kinalaman niya sa masamang pakiramdam ni Young Master? Isang yaya lang. Ang galing maggabango ng sarili. Itong Silite Xiao. Siguradong nagpapanggap lang. Wala naman si Boss Lee. Kanino siya magkapaawa? Tama po, miss. Kayo po ang ina ni Young Master. Kahit pa si Young Master ay may kakaibang sakit. Dapat ay may kinalaman sa inyo. Silite Xiao ay yaya lang. Paano siya magkakaroon ng koneksyon kay Young Master? Tama, sa tingin ko sinasadya mong magsinungaling. Para lokohin kaming lahat at manatili sa pamilya Lee. Ang isang babaeng tulad mo na mapalin lang at puro kasinungalingan ang sinasabi. Ano ka magiging karapat-dapat na mag-alaga sa anak ko? Dali balayasin niyo siya. Hindi, kailangan kong tawagan agad si Boss Lee. Kung hindi, mapapahamak si Young Master. Boss Lee, masama po ang balita. Tumawag po sa bahay at sinabing, ang Young Master ay napainom ng gatas ng kambing at malala po ang kanyang allergy. Sino ang nagpainom? Si MS Zhuang po. Bumalik sa villa. Opo. Hindi, lalo akong nahihirapan ngayon. Si Tuan-Tuan ay napakabata. Tiyak na mas mahihirapan siya kaysa sa akin. Kailangan kong makahanap ng paraan kaagad. Kung hindi si Tuan-Tuan, ay hindi na talaga makakatagal. Lik Xiaohe, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba narinig na sinabi kong umalis ka? Gusto mo pa ring manatili sa pamilya Lee? Unahin kong inumin itong gamot sa allergy. Kung gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong inumin, ang katawan ba ni Tuan-Tuan ay gagaan din kahit kaunti? Sige na, subukan na lang natin. Lik Xiaohe, hindi mo siguro iniisip na kung inom kang gamot sa allergy, hindi na iyak ang anak ko, di ba? Nababaliw talaga. Alabasin niyo siya kaagad. Mukhang tama ang hula ko. Naku, napakahiwaga naman nito. Uminom si Xiaohe ng gamot at ang Young Master ay hindi na nga umiyak. Ito, hindi ba ito ang tinatawag na mother-child connection? Pero si MS Zhuang, ang ina ng Young Master, hindi ba? Ang mahiwagang koneksyon na ito. Hindi magawa ni MS Zhuang, pero nagawa ng yaya at ni Xiao Hui. Isa-isa kayong nagkakalat ng chismis dito. Umiyak ang anak ko kanina dahil sa ingay ng baliw na ito. Ngayon hindi na siya umiiyak. Tiyak na dahil sa paghele ko sa kanya. Anong kinalaman niya doon? MS Zhuang, kung hindi mo pinainom ang gatas ng kambing si Tuan-Tuan, bakit siya iyak? Hanggang kailan mo? Lolokohin ang sarili mo? Lik Xiaohe, sinasadya mong gumawa. Walang kwentang sakit na ito. Hindi ba para lang kumapit sa anak ko? Kumapit sa pamilya Lee at palitan ako para maging yaong madam ang pamilya Lee? Hindi ko ba alam? Ang mga lihim mong hangarin? Saj! Dahil ganyan ka kawalang hiya, huwag kang magtaka kung hindi ako maging magalang. Dalhin niyo siya! Gaano pa katagal bago tayo makauwi? Boss Lee, malapit na po. Bilisan pa. Opo. Anong gagawin mo? Hindi ba't kanina lang? Ang dami mong sinasabi? Sabi mo kapag masaya ka, ngingiti si Tuan-Tuan. Kapag nasasaktan ka, nahihirapan, umiiyak si Tuan-Tuan. Mia. Kung gayon, ako mismo ang magpapatunay ngayon. Hindi naman siguro masama, di ba? MS Zhuang, kung gagawin mo ito sa akin,
At may mangyari sa iyong master. Hindi ka ba natatakot sa pananagutan ni Boss Lee? MS Juang, kung sasaktan mo si Li Xiaohe, mas lalo lang iyak ang iyong master. Paano kung lumala ang kanyang kondisyon? Kapag bumalik si Boss Lee at mananagot, wala sa atin ang makakapanago. Kung maglakas loob kang saktan ako, tiyak na pagsisisihan mo ito. Naglakas loob ka pang takutin ako. Tigil. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang ako. Pinainom nila si Tuan-Tuan gatas ng kambing. Siguradong nahihirapan si Tuan-Tuan ngayon. Dadalin ko siya para uminom ng gamot sa allergy. Naglakas loob kang saktan si Li Xiao. Isa lang siyang yaya. Kung sinaktan, sinaktan na. Ako ang iyong fancy. Hindi mo ako ipagtatanggol pero siya ipagtatanggol mo? Fancy. Ang ating kasunduan sa kasal ay agad na winawakas simula ngayon. Ako mismo ang kakausap sa iyong ama. Kung maglakas loob ka pang lumapit kay Li Xiaohe, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating relasyon. Kuya Yatchen, Palabasin siya. MS Juang, umalis na po kayo. Pinainom ko na siyang gamot para sa allergy. At nakatulog na siya. Kanina. Pasensya na, napahiya ka pa. Ang tungkol kay Zhuang Yuchun, hindi ko nahawakan ng maayos, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong saktan ka. Ayos lang po, nag-alala lang din si MS Zhuang kay Tuan-Tuan. Kaya siya nagkaganoon. Ito? Buksan mo at tingnan. Ang bracelet na ito, matagal ko nang gustong ibigay sa iyo. Kahit na ang timing ngayon ay hindi masyadong tama, pero gusto kong sabihin sa iyo na ikaw, para kay Tuan-Tuan, at para sa pamilya Li, ay napakahalaga. Walang sinuman ang makakagulo sa posisyon mo. Salamat, Boss Lee. Subukan mong isuot. Wala pang sinuman ang nagpakita sa akin ganito kabuti. Hello, pamilya Li po ba ito? sino ka ba? Ako ang lola ng young master ninyo. Ano bang pinagsasabi mo? Wala ngang nanay ang young master namin. Paano siya magkakaroon ng lola? Umalis ka na, huwag kang manggulo dito. Tuan-Tuan, hindi ba't karga ko lang siya kanina? Bakit gusto mo na namang magpakarga? Ang batang yan, kailanman ay hindi pa. Nagkaganyan sa akin. Li Xiao. Bakit po? Parang narinig ko po ang nanay ko kanina. Baka nagkamali lang akong dinig? Ang nanay ko ay nasa ospital pa rin at walang malay. Paano siya mapupunta sa pamilya Lee? Li Xiao. Pinapaalis na kita kanina. Bakit ka na naman bumalik? Nasa loob si Boss Lee. Kaya mo bang panagutan kung magalit siya? Ay, papasukin mo ako. Nandoon ang anak ko at ang apo ko. Gusto ko silang makita. Gusto ko silang makita. Anong apo? Baliw-baliw. May sakit ka ba sa pag-iisip? Hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap, papasukin mo na ako. Binibigyan kita ng mukha. Kung Ano? hindi ka pa aalis, tatawagin ko ang security. Hello, ito ba ang Jing City First People's Hospital? Manatili ka lang dito. Alagaan mo ng mabuti si Tuan-Tuan. Huwag mo nang alalahanin ang ibang bagay. Opo, sige. Ang fiancé ni Boss Lee ay nakabalik na. Magkakaroon na ring ina si Tuan-Tuan. Napakabait sa akin ni Boss Lee. Kung ako ay nasa pamilya Lee, kung mananatili pa ako rito, mas mahihirapan lang siya. Ikaw ba si MS Lee? Gising na ang nanay mo. Pero hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Pumunta ka agad sa ospital. Sige, pupunta ako agad. Anong nangyari? May emergency ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ay, ihahatid na kita. Hindi na po. Kailangan ni Tuan-Tuan mag-alaga. Kaya ko na po. Hello, Sihi. Anong nangyari sa'yo? Miss Lee, pagkatapos magising ng nanay mo. Hindi namin alam kung bakit. Umalis siya sa kwarto. Kaya muling nauntog ang ulo niya. Medyo magulo pa ang isip niya ngayon. Medyo tuliro pa, hindi pa masyadong malinaw. Bakit nangyari yan?
Huwag kang masyadong mag-alala. Umuwi muna kayo para obserbahan siya. Ang pamilyar na kapaligiran ay makakatulong sa kanya para bumalik sa katinuan. Kung hindi pa rin siya bumuti pagkatapos, pag-iisipan natin ang iba pang treatment options. Sige po, salamat po, Doktor. Ma, ihahatid na kita pauwi ngayon. Alagaan na kita ng mabuti simulang ngayon. Uwi ako para samahan ka. Ma, alam mo siguro kung nasaan ang sanggol, di ba? Kapag gumaling ka na, at nahanap na natin ang sanggol, makukumpleto na ang pamilya natin. Mukhang oras na, para magpaalam kay Tuan-Tuan. Aw, huwag kang umiyak. Aba, Li Xiao. Sa wakas nakabalik ka na. Ikaw lang ang kinikilala ni Tuan-Tuan. Kahit anong gawin namin, ayaw paawa. Halika. Tuan-Tuan, hindi ka pwedeng ganyan. Hindi ka pwedeng ganyan. Ayaw mong magpaalo sa iba. Sa tita mo lang. Paano kung umalis na ang tita mo? Anong gagawin mo? At saka, magkakaroon ka ng nanay. Palagi kang sasamahan ng nanay mo. Lalaki kang malusog at malakas. Paalam. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Anong nangyari? Hindi ko po alam. Maayos pa po siyang master nang bumalik si Li Xiao kanina. Maayos pa po siyang master nang bumalik si Li Xiao Bumalik si kanina. Li Xiao. Nasaan siya? Hindi ko rin po sigurado. Ay, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Boss Lee, patawarin niyo po ako sa biglaang pag-alis ko. Nahanap ko na po ang nanay ko. Dadalhin na siya sa bahay. Narinig kong ikakasal ka na rin. Kaya kapag may kasamang ina si Tuan-Tuan, tiyak na mas mabilis siyang gagaling. Maraming salamat din po sa inyo. At kay Lolo Lee, ang mga araw ko sa pamilya Lee, ang pinakamasayang panahon sa buong buhay ko. Sa tingin ko, siguro naawa ang Diyos sa akin. Dahil nawalan akong sarili kong anak, kaya niya ipinadala si Tuan-Tuan sa akin. Para nakawin ko ang kaligayahan ng iba, nasyahan ako ng matagal. Binabati ko rin po kayong maligayang kasal. Tuan-Tuan. Ayaw na rin niya sa iyo. Ah, apo. Aking apo. Ngayon na wala na akong trabaho, kailangan kong makahanap agad ng trabaho. Apo, kumita ng pera. Para lang mapagaling ang sakit ni nanay. At mahanap ang sanggol. Aking apo. Lemon. Z National Designer Competition. Bago ako makulong, ang kurso ko sa kolehiyo ay fashion design. Hello, ito po ba ang registration site para sa Z National Designer Competition? Gusto kong mag-register. Gusto kong mag-register. Sige. Boss Lee, ito ang inorganisa ng kumpanya, ang shortlist para sa fashion designer competition. Gusto niyo po bang tingnan?
Mga maliliit na bagay na ganyan, hindi mo na kailangang itanong sa Opo. akin. Nga pala, may balita na ba tungkol sa lola at ina ni Tuan-Tuan? Nagpadala na po kami ng karagdagang tao. Pero wala pa po kaming nakikitang bakas. Li Xiao, galing. Sa wakas, tapos na. Ang fashion competition na ito. Kailangan kong makuha ang unang premyo. Nanay, pupunta ako sa competition mamaya. Manatili ka lang sa bahay. Huwag kang gumala, okay? Okay. Apo. Hanapin ang apo. Hanapin ang apo. Hanapin ang apo. Hanapin ang apo. Boss Lee, wala si MS Lee nitong mga nakaraang araw. Lumala na naman ang sakit ng Young Master. Sobrang iyak niya. Hindi ba natin pwedeng kabalikin si MS Lee? May sarili siyang buhay. Ayokong pilitin siya at saka. Malapit nang bumalik ang ina ni Tuan-Tuan. Kung tatawagin natin siya pabalik ngayon, ano ang magiging posisyon niya? Ay, sa isang banda, narito si MS Zhuang. At sa kabilang banda, ang tunay na ina ng Young Master, Boss Lee. Ang matagal nang hindi namumulaklak na puno mo, ay mamumulaklak sa unang pagkakataon, at kailangan mo nang mag-isip ng malalim para sa dalawang babae. Amy. Madaldal. Apo, aking mahal na apo. Nasaan ka? Ah, Hahaha. Boss Lee, ang taong iyon sa unahan, ay tila ang lola ni Xiao Shuai. Ano? Apo, hinahanap ko ang aking mahal na apo. Hinahanap ko ang aking mahal na apo. Hinahanap ko ang aking mahal na apo. Boss Lee, ang lola ng Young Master, ay tila hindi maganda ang kalagayan. Napakamatagal na ba siyang walang malay, kaya medyo nalilito na siya. Hanapin ang apo, Hanapin ang apo. Maari mo ba akong samahan para makita ang iyong anak na babae? pupunta ako sa kompetisyon mamaya. Manatili ka lang sa bahay, huwag kang gumala. Anak na babae, oh. Hinahanap ko ang aking anak na babae. Eh. Hinahanap ko ang aking anak na babae. Hinahanap ko ang anak ko. Sumasali ang anak niyo sa kompetisyong ito. Huwag kayong mag-alala, ihahatid ko kayo sa kanya ngayon. Okay, 4 na po ang lapad ng balikat, maganda ang pagkakagawa. May 5 minuto pa. Magsisimula na ang kompetisyon. Li Xiaohe, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Li Xiao, Ikaw na naman, ikaw na maliit na ahas. Baka naman alam mo, ang fashion design competition na ito ay inorganisang Lee Group, kaya sinadya mong sumali. Para akitin si Kuya Yanshen, di ba? Anong sinasabi mo? Inorganisa itong kumpanya ni Boss Lee. Tama, kayong sumali ako sa fashion design competition na ito. Dahil sumali ako, iyak na ako ang mananalo ng una. Para si Kuya Yanshen ay humanga sa akin. Sa oras na yon, maintindihan niya. Ang iyong madam ang pamilya Lee, ay ako lang ang karapat-dapat, at hindi ikaw. Ito ang gawa mo? Anong pangit na bagay ang dinisenyo mo? Itinatago mo pa. Ipakita mo sa lahat para makita nila. Emye. Wow, Ang pagkakagupit ng gawain ito, at ang disenyo ay napaka-espesyal, at ang berda na ito, at ang pagtahi ay napakadetalyado. Hindi ko inakala na si Li Xiaohe. Hindi pa nga nakatapos ng kolehiyo. nakapagdisenyo pala siya. Ang ganito kagandang obra. Lahat ng tao, makinig. Sa harap at likod ng entablado, magpalit na ng gamit ang mga modelo. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Hindi sa kompetisyon mamaya. Hindi ko hahayaang si Ling Xiaohe ang umagaw ng aking spotlight.
Ang likod na yan. Bakit parang? Bakit ang daming sumali? Anong numero ng anak mo? Dalawa. Dalawa. Ang pangalawa. Mga kaibigan, mga manonood, maligayang pagdating sa Z National Designer Competition. Ngayon, palakpakan natin ang unang entry. Ang Golden Years ni MS Juan Yachan. Golden Years. Ay Ang naku. ganda talaga. Tingnan mo ang layers, ang disenyo. Diyos ko, ang mga maliliit na brilyante. Ay napakaganda. Ito siguro ang pangarap ng bawat babae. Sa buong mundo na magkaroon. Sino ang magsasabing hindi? Ang ganitong pangarap na damit. Ang first prize ay para kay MS Swan. Ngayon, salubungin natin ng palakpakan. Ang contestant number 2. Ngayon, salubungin natin ng palakpakan. Ang contestant number 2. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit walang tao? Baka may nangyari. Baka ang nanay ni Tuan-Tuan ay may pinagdadaanan? Baka may nangyari? MS Lin, sa wakas dumating ka na. Tingnan mo ang damit mo. Paano ko ito isusuot? Bakit naging ganito? Ang ganitong damit. Hindi ko may susot. Para mag-fashion show para sa'yo. Maghanap ka na lang ng iba. Sandali, isipin ko pa. Ang ganda-gandang disenyo. Nasiya pa. Hindi, kailangan kong manalo sa kompetisyon. At makuha ang premyo. MS Lee, sumuko ka na lang. Kung isusot mo ang ganitong damit sa stage, tiyak na ikaw ang huling pwesto. Na, ang first place sa kompetisyon na ito ay tiyak na kay Emma Zhuang. Bukod pa rito, ngayon, wala ka pang model. Sino nagsabing walang model? Hindi na ba siya makakaakyat sa entablado? Anong ginagawa niya? Bakit ang daming tinta na ibinuhos niya? Siguro sa sobrang galit. Nabaliw na siya. Anong nangyayari? Nasaan na siya? Makakarating pa ba siya o hindi na? Nga, naghihintay na ang mga susunod na designer. Naghihintay na sila. Kung hindi siya makakalabas, mag-withdraw na lang siya. Para hindi na niya maaksaya ang oras ng iba. Siguro ang pangit ng disenyo ng damit niya. Kaya nahiya siyang umakyat sa entablado. Tama, ang antas ng ilang tao ay para lang sa backstage. Nga, kung hindi kaya mag-withdraw na lang. Para makita namin ang iba pang lumalaban. Mag-withdraw. 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 Tingnan mo, ayusin mo, bigyan mo ng oras ang nanay ni Tangtang. Bigyan ng oras ang nanay ni Tangtang. Opo. Hayaan mo na, ako na lang ang pupunta. MM. Mag-withdraw, mag-withdraw. Mag-withdraw, 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 mag-withdraw. Kaya pala ang ina ni Tuan-Tuan ay si Li Xiao. Siya pala ang matagal ko nang hinahanap. Anong nangyayari? Hindi ba sinira ko na ang damit niya? Paano pa siya nakakaakyat sa entablado? Ay, Diyos ko, tingnan niyo ang damit na yan. Estilong ink wash. Ang ganda ng Chinese style. Ang kulturang Sino. Sa disenyo ngayon, may tradisyonal na ganda. At modernong hiwa. Ang galing.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking obra ay tinatawag na Broken Ink. Bago ang kompetisyon, nasira itong tinta, pero hindi ko piniling sumuko. Sa halip, ginamit ko ang tinta para muling lumikha. Ang gusto kong ipahayag ay, kahit masira, maaari pa ring mamulaklak. Tulad ng buhay nating lahat, makakaranas tayong pinakamadilim na sandali. Pero hanggat hindi ka sumusuko, kahit sa dilim, may liwanag na sisibol. Ang galing sinabi niya. Ito ay ibang-iba sa mga disenyo, na puro perlas at diamante lang ang inilalagay. Siguradong makukuha ng obra niya ang unang pwesto. Wow, ang ganda ng disenyo na yan. Ang ganda talaga. Hawakan mo itong jade pendant. May GS tracker ito. Para madali kitang mahanap. Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Umalis na. Hello po. Nakita niyo po ba yung designer number 2 na umakyat sa stage kanina? Umalis na siya. Salamat. Boss Lee, Ang pagiging tunay na ina ni MS Lee sa Young Master. Hindi ba't masyadong nagkataon lang? Bukod pa rito, ang lola ng Young Master ay hindi rin malinaw ang pag-iisip. Hindi kaya nagkamali lang ng pagkakakilanlan. Hindi mo ba gustong hanapin muna si MS Lee at personal na kumpirmahin ang bagay na ito? Hello, ang tinatawagan niyo po ay nakapatay. Agad na magpadala ng tao para hanapin si Li Xiaohe. Teka, tingnan mo sa labas. Kung nandoon pa si Lola. Kung wala siya, binigyan ko siya ng isang jade pendant na may GS. Tiyak na mahahanap siya sa pamamagitan ng lokasyon. Opo. Ma? Bakit ka nandito? Sino ang nagdala sa'yo? Ang manugang ko. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Saan ka naman nagkaroon manugang? Tara na, ihahatid na kita pawi. Ay sadye umuwi na. Ito ang si Lixel. Alagang nagpasikat siya. Isang babaeng galing sa kulungan. Bakit ko siya ikukumpara sa akin? Teka! Ano ito? MS Juwang, ito po ay para kay MS Lee. Ang tropeo at premyong pera. Ang first prize ay kay Lixiaohe? Bumalik ka at sabihin sa mga hurado kung ang first prize na ito ay ipagkakaloob ninyo kay Lixiaohe. Marami akong paraan para paalisin kayong lahat sa Lee Group. Naintindihan nyo ba? Opo, ipaparating ko po agad. Sana, makuha ko ang first prize. Hello? Magandang araw po, Inali. Ikinalulungkot namin ipaalam sa inyo na ang inyong disenyo ngayon ay hindi nanalo. Sige, naiintindihan ko. Ang aking mahal na apo. Ma, anong nangyari sa'yo? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Halika, alalayan kita. Sa loob para makapagpahinga, dahan-dahan. Hello, doktor. Sobrang sakit ng ulong nanay ko. Anong nangyayari? Huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang sitwasyon ng inyong ina ay nagpapahiwatig na bumabalik na ang kanyang alaala. Sa tingin ko, sa loob ng 2 araw ay magigising na siya. Dalahin niyo po siya agad sa ospital para sa follow-up na paggamot. Sige po, doktor. Magkano po kaya ang gastos? Para sa follow-up na paggamot? Humigit kumulang 50,000. Sige po, naiintindihan ko. Saan ko naman kukunin ang 50,000 na yan? Ang jade pendant na ito ay kay nanay. Mukhang malaki ang halaga nito. Kailangan kong pera ngayon. Isasanla ko muna ito para makumpleto ang bayad sa paggamot. Kapag may pera na ako, tutubusin ko ulit. Boss, pakitingnan niyo po. Ang jade pendant na ito.
Magkano po kaya ang halaga nito? Hindi ba ito ang minanang jade pendant ng pamilya Lee? Paano naman napunta sa labas? Ang ganito kahalagang bagay. Kailangan kong tawagan agad si Boss Lee. Binibini, ganito na lang. Bibigyan kita ng paunang bayad. Iwan mo muna sa akin ang jade pendant. Kapag natapos na ang pagtatasa ng halaga, kukontakin kita. Sa tingin mo, ayos ba? Sige po, salamat, boss. Salamat po. Nanay, Dahan-dahan. hello. Sige, alam ko na. Boss Lee, tumawag ang sanglaan at sinabing, may isang batang babae, ay isinasanglaang. Ibinigay ninyo noon, sa lola ni Tuan-Tuan na jade pendant. Boss Lee, ang babaeng iyon. Baka si MS Lee Xiaohe. Pumunta agad sa sanglaan. Mas mabilis, mas mabuti. Opo. Heto, ito ang second na 50,000. Maraming salamat po. Engan, Ma, tara na. Boss. Nasaan ang babaeng iyon? Boss Lee, kakalabas lang. Ng babaeng iyon. Ibigay mo sa akin ang CCTV footage kanina. Sige po. Gusto kong personal na kumpirmahin kung siya ba talaga si Li Xiaohe. Umalis ka. Xiao. Siya nga ang tunay na ina ni Tuan-Tuan. Ang taong matagal ko nang hinahanap. Nasa tabi ko lang pala siya sa lahat ng oras. Ang taong matagal ko nang hinahanap. Nasa tabi ko lang pala siya sa lahat ng oras. Boss Lee, ito siguro ay tadhana na. Sa huli, Ang tunay na ina ni Xiao Shuai ay si MS Lee na gusto mo. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala para sa dalawang babae nang sabay-sabay. Madaldal. MM. Ang tagal naming nagkahiwalay. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng ito. Li Xiao. Ma, gising ka na? Ma, gising ka na? Li Xiao. Ma, naalala mo na ako? Medyo maayos na. Naalala ko na ang lahat. Ang galing. Akala ko, hindi mo na ako maalala. Baliw na bata. Pinahirapan ka ni Mama. Uy, Bilisan mo, tawagan ng ambulansya. Sige. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Papasukin mo ako. Ang anak ko at ang apo ko ay nasa loob. Gusto ko silang makita. Binibigyan ka naming mukha, di ba? Kung hindi ka alis, tatawagin ko ang security. Ay. Kasalanan ni nanay, nagkaroon ng problema. Kung hindi, matagal ko nang sinabi sa iyo ito. Anong nangyari? Ang young master ng pamilya Lee. Siya ang tunay mong anak. Ano? Ibig mong sabihin? Si Tuan-Tuan ang anak ko? Noong karga ko si Tuan-Tuan. Na-aksidente kami. Sina Boss Lee at Lolo Lee ang sumagip sa akin. Sino ang mag-akala na sa di inaasahang pagkakataon? Si Tuan-Tuan ay kinilala nila sa pamilya Lee. Kaya pala, ako at si Tuan-Tuan. Palaging may koneksyon ng mag-ina. Si Tuan-Tuan ay tunay ngang anak ko. Si Boss Lee kaya? Ang lalaki noong gabing iyon? Kasalanan ko noong naaksidente ako. Tuloy-tuloy akong nawala na mali. Kung mas maaga akong nagising,
at nasabi ang totoo. Ang pamilya Lee, mas maaga kang mahahanap. At mas maaga kayong magkakilala ni Tuan Tuan. Li Xiaohe, may oras ka ba bukas? May gusto akong sabihin sa'yo ng personal. Hindi pa siguro niya alam na ako ang tunay na ina ni Tuan Tuan, di ba? May fiancé na siya. Ang pagkatao ko ay magbibigay lang sa kanya ang problema. Tamang-tama, bukas pupunta ako para linawin sa kanya at tuluyan ng tapusin ang lahat. Dito pala ako inimbita ni Boss Lee. Parang hindi ito lugar para pag-usapan ang negosyo. Napakabuti talaga ni Boss Lee sa kanyang asawa. Ang romantikong proposal ceremony na ito. Siya mismo ang nag-ayos kanina. Balita ko si Boss Lee ay hindi nakatulog buong gabi dahil sa kaba para sa proposal ceremony na ito. Ngayon pala, ang arawang proposal niya kay Ms. Zhuang. Ang gandang pagkaayos. Mahal na mahal siguro siya ni Boss Lee. Hello po, nandyan po ba si Boss Lee? Naghihintay po si Boss Lee doon. Eunice Lee, sige po. Elas Lee, sige po. Naghihintay sa akin? Opo. Boss Lee, Dumating ka. Boss Lee, alam kong arawang proposal mo ngayon. Sa napakahalagang araw na ito, hindi ko dapat sabihin sa iyo ang mga ito. Ano ang sasabihin mo? Kahapon ko lang din nalaman. Ako pala ang biologikal na ina ni Tuan Tuan. Ikaw ang patuloy na nag-alaga kay Tuan Tuan. Wala akong karapatang kunin siya. Pero sana sa hinaharap, ay payagan mo akong madalas na makita si Tuan Tuan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko guguluhin ang kasal ninyo ni Ms. Zhuang. Sige, alis na ako. Sino ang nagsabing magpupropose ako sa kanya? Ikaw ang gusto kong pakasalan ngayon. Ano? Nang pumunta ka sa pawn shop kahapon, nalaman ko na, ikaw ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Sa loob ng isang taon, hinahanap kita. Li Xiaohe, gusto kong sabihin sa iyo, ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw lang. Kahit hindi ko alam, na ikaw ang tunay na ina ni Tuan Tuan. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ito, mula simula, ay hindi nagbago. Alam kong, marami kang pinagdaanan. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon para maayos kitang dahan-dahang mabayaran? Ayoko nang palampasin ka pa. Li Xiaohe, pakasal ka sa akin. Pero, nakulong ako. Hindi rin ako nakapagkolehiyo. Sa pamilya, hindi ako makakapantay sa sinumang babae sa paligid mo. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa kahit sino. Sa mundong ito, isang Li Xiaohe lang ang mayroon. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda, palagi. Kung hindi ka pa handa, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. At patutunayan ko sa'yo, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. At hindi dahil, ikaw ang ina ni Tuan Tuan, o dahil sa iba mo pang pagkatao, kundi dahil ikaw si Li Xiao. Iyon lang. Sige. Umapayag ako. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante ng Jing University. Ngayon, palakpakan natin ang nanguna sa entrance exam, ang estudyanteng si Lai Xiao, upang magbigay ng talumpati para sa lahat ng bagong estudyante. Mga kagalang-galang na guro, at mahal kong mga kapwa estudyante, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Liu Xiao. At malaking karangalan po na maging kinatawan ng mga bagong estudyante upang magsalita rito. 2 taon na ang nakalipas dahil sa ilang pangyayari. Kinailangan kong umalis sa eskwelahan. Akala ko, hindi na ako makakabalik. Ngunit ngayon na nakabalik na ako sa eskwelahan, gusto kong pasalamatan ng isang tao. Iyon ay ang aking asawa, si Ginoong Li Yanchen. Dati siya ang sumuporta sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral. Ngayon, patuloy niya akong sinusuportahan. Sinamahan niya ako, binigyan ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pag-aral. Salamat. Salamat.
Ang galing ng sinabi ng batang yan. Ang galing. Ay naku. Lit Xiaohe, hindi ko talaga inakala na ikaw pala ang estudyanteng sinusuportahan ni Yanchen. Kung hindi ko nakita ang sertipikong ito, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Haha. Ay, ikaw naman. Araw-araw kasama mo ang asawa mo. Araw-araw kayong magkasama sa isang bahay. Hindi mo pa rin siya nakilala. Ikaw ba ay nagmana rin ng astigmatism ko? Halika, tingnan ko. Ay, Lolo, huwag mo na akong tuksuhin. Alam kong nagkamali ako, pero nakilala ko na siya, di ba? Hahaha. Sige na, hindi ko na kayo guguluhin, mag-asawa. Maganda ang tanawin sa labas. Lalabas muna ako para maglakad-lakad. Sage po, dahan-dahan po, Lolo. Lalabas din kami para maglakad-lakad. Sage, tara na. Hindi ko inakala na balang araw ay makakasama kita sa paglalakad sa campus. Bakit parang ang dating ng sinabi mo? Ay gusto mo pang magkaroon ng relasyon sa kolehiyo at makipaglakad sa iba? Ha? Nandito ako para mag-aral, hindi para makipag-date. Pero napansin ko, ikaw pala ay seloso. Sa bahay, nagsaselos ka kay Tuan-Tuan. Ngayon na nag-aral na ako, nagsaselos ka pa rin. Sa tingin ko, hindi ka Aquarius, kundi Vinegarus ka. Siyempre naman. Nasa probationary period pa ako. Wala pang label, kaya wala akong seguridad. Bukod pa rito, sa universidad na ito, ang daming gwapo at bata pang lalaki. Paano kung isang araw ay hindi mo na ako magustuhan at iwan mo ako? Sino ang iyakan ko? Formal kitang inaabisuhan ngayon. Ang iyong probationary period. Tapos na. Alaga? Ikaw na ngayon ang aking opisyal na asawa. Matagal ko nang hinihintay ang mga salitang iyan. Mahal kita, asawa ko. Mahal din kita.